So, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Muli ako si Mia de Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the fifth topic for this series, which is praying with conviction. And our scripture is all about Daniel chapter 6 verse 10 to 23. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and pray, giving thanks to his God just as he had done before. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ito ay tungkol sa pananampalataya at panalangin ni Daniel na kahit na may banta sa kanyang buhay, sa kabila ng kautusang bawal manalangin sa Diyos, is nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala at ugali ng pananalangin. So, ipinapakita nito yung halaga ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. So, ito ay nagbubunga ng panalangin na may matibay na panindigan at pananalig. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is conviction is a strong belief that God answers prayers. So, ang matibay na paniniwala na tutugon ang Diyos sa panalangin ang nagtutulak sa atin na manalangin ng may pananampalataya tulad ng ginawa ni Daniel. So, second is conviction motivates a person to pray consistently. So, dahil sa kanyang paninindigan is hindi tumigil si Daniel na manalangin kahit na may panganib na darating sa kanya. So, yung panalangin is nagiging bahagi ng kanyang buhay, anuman yung naging sitwasyon. So, last teaching is conviction is rooted in a deep relationship with God. So, yung matibay na pananalig sa panalangin is bunga ng malalim na relasyon sa Diyos. So, ang dayang ito ang nagbibigay ng lakas at loob at tapang na magtiwala sa Kanya. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is pray with a strong sense of God's presence. So, sa bawat panalangin is dapat natin iparamdam sa Diyos na ang iyong taus-pusong paglapit na nararamdaman mong siyang tunay na nakikita at nakakasama mo. So, second is pray with conviction in every word you say. So, dapat maging totoo ka sa bawat salitang iyong binibigkas or binibitawan sa panalangin. So, dapat magkaroon tayo ng tiwala na ang Diyos ay tutugon sa kanyang tamang panahon. So, last is pray with a consistent pursuit of intimacy with God. So, dapat gawing regular na bahagi ng ating buhay ang panalangin tulad nung ginagawa ni Daniel. So, sa ganitong paraan kasi is mas lalong lumalalim yung relasyon natin sa ating mahal na Diyos at mas malakas ang ating pananalig. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about why should we pray with conviction instead of merely uttering words. So, para sa akin, yung panalangin kasi is may panindigan ito na nagmumula sa puso at nagkakaroon ng spiritual na bigat. So, kapag mananalangin tayo ng may pananalig is pinapakita natin ang ating tiwala sa kapangyarihan ng Diyos at kanyang kakayahang tumugon. So, kapag tayo kasi kapag ang panalangin kasi natin ay basta mga salita lamang, is nawawala yung lalim nito. Pero kapag yung mga prayers natin is may paninindigan, is naipapahayag natin yung ating malapit na relasyon sa Diyos at ang ating ganap sa pagtitiwala sa Kanya kahit ano pa ang sitwasyon. So, let's pray na po. Panginoon, turuan mo kaming manalangin na may buong paninindigan at pananampalataya. Lord God, tulungan mo akong makita ang iyong presensya sa bawat panalangin at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Lord God, palalimin mo po kami sa aming relasyon sa iyo upang ang aking panalangin at aming panalangin ay maging totoo at buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.